ano yung nakikita niyo talaga? Totoo ba yun? May nagtatanong bakit doon nanginginig ako kasi sobrang kabado ko talaga, sobrang takot ako doon sa mga nakita ko. So, ito to, nung binalasa ko yung barahan, nag-umpisa tayo sa card na ilalabas ng Scorpio. Tagang barahan ng 3 swords, may banta kasi yung nakikita mo nakahiga doon, kabaong po yan. So, may nagbabanta ng buhay mo. Actually, hindi nga lang siya isa eh. May mga kasama talaga siya, may mga tao talaga na nasa likod niya. Yung present situation na pinapakita, tapos yung empress ko na pinapakita is yung taong, ang tinutukoy dito is taong nakabuntis sa'yo. Hello guys! So, ayan. Meron akong vlog ngayon. Tungkol daw to sa pagbabanta daw sa buhay ko. Okay. Wala lang. Gusto ko lang tong i-content at gusto ko lang ding malaman kung naniniwala ba kayo sa ganito. Kasi itong video na to is random ko lang po itong nakita at hindi ko po siya kilala. So, ngayon, kinontak ko siya. Okay, kasi nga dahil meron nga nangyari sa akin noong nakaraan. So, ngayon, kinontak ko tong taong to na ang name niya is Maestro Prediction. Ayan, yung iba, nakita ko yung comment, naniniwala. So, ngayon tatawagan ko siya. Tatanungin natin sa kanya kung totoo ba yung mga nakikita niya. Ako kasi, hindi ko alam kung maniniwalaan ko ba to o hindi. Kasi, mamaya ako sabihin sa inyo, okay? At ipapakita ko rin sa inyo kung ano. Okay, kung ano yung nakita kong video. Okay? So, siguro, ipapakita ko muna sa inyo. Ito, panoorin nyo. Yan, so isang magandang araw po sa lahat po ng ating mga kabasa, sa lahat ng ating mga followers. And ngayong araw na to, hindi naman ningid sa ating kaalaman yung mga nababalitaan natin sa social media. So, alam ko, ayaw ni Miss Che, or ni Miss Cherry White, or Cherry Gonzaga na magpabasa ng card sa akin. Pero in this part, I'm doing this Arcana reading, a Zodiac Arcana reading, para ma-connect sa kanya yung baraha niya. Okay, so in this part na kaya ko to ginawa hindi para kung ano-ano man. Okay, so ulitin ko lang po, yung pagbasa ng baraha, yung pinapakita ng baraha is pwedeng magbigay ng babala o pwedeng magbigay din ng kalinawan sa mga bagay na nangyayari sa kanya at sa kapaligiran niya. So ngayon, sinagawa natin itong Zodiac Arcana na ilatag ko na yung baraha niya using her birthday, real name, tapos yung kanyang Zodiac. So ito yung nilantad sa atin ng baraha. Ayan. So mga kabasa, ito yung kabuuan ng kanyang card reading. Ito ang kanyang major arcana, kanyang center card na pinapakita. So dito pinapakita is about travel. So there's a possibility na pinapakita kasi present to future ang reading na to. Okay, so dito pinapakita sa major arcana niya is merong plan for travel abroad or parang may ganun siyang lakad. Pero in this part, balikan natin yung mga bagay na nangyari. Okay, so dito pinapakita is the Scorpio. Scorpio is the zodiac sign of Miss Cherry White. So, pinapakita is about the 3 swords of the emotions, okay, na nangyari between love and relationship and yung mga bagay na nangyari niya sa kanya. So, pinapakita dito kung ano yung pinagdadaanan ni Miss Cherry. Okay? So, in this part, kumonekta agad dito yung ating next card na tinatawag natin 4 swords. Okay? Yung 4 swords na pinapakita is, ito po is yung pamamahinga. Okay? So, banta yung pinapakita ng baraha sa akin dito ha, pagtatangka. Okay? So, ibig sabihin, totoo talaga may nagtangka sa buhay niya. At according to the card, lumalabas dito is sa Virgo, Zodiac na pinapakita is the 2 cups. Yung 2 cups na tinutukoy dito is taong connected sa kanya. So, hindi na tayo magdadrop name. Kayo na bahala kung sino yung tinutukoy ko rito. Pero ito ay napakalapit sa kanya. Okay? So, ibig sabihin itong taong ito, ang tinutukoy po dito, lalaki po. Talaga, ang nagbanta sa kanya, pinapakita ng baraha. Bakit po natin nasabing lalaki? Ito, dumako po tayo dito sa kabilang side. Okay, so itong kabilang side, ang tinutukoy yung King of Wands. Okay, so yung King of Wands na tinutukoy dito is connected sa kanya. Ibig sabihin, itong King of Wands is yung tao na, kumbaga is, meron siyang kilalang tao na siya. Itong tinutukoy dito, ng King of Wands. Okay, so may kakayahan, powerful din. Then the Empress represent about kay Miss Cherry. Okay, so pinapakita ng Empress yung empower, pagiging woman empower niya, kilala. Tapos, syempre, as an influencer sa mga pananalita niya, di ba? Kumbaga, is pinakikinggan ng tao. So, kung pag-ugnay natin, ito pinapakita din ng card dito sa Knight of Wands na nangyari is about dun sa nangyaring journey niya. Yung journey na tinutukoy dito, ito yung sa mga travel, di ba? So, ito ha, paalala ko lang kay Miss Cherry. Miss Cherry, kindly check ha, na iwasan niyo po muna siguro yung mag-travel ng ito mga susunod na mga buwan. Ha, kasi pinapakita sa the moon, ang susunod na mangyayari habang tapos sa iyo dito is gabi. Okay?
So may possibility po na may mangyari sa iyo o may possibility may magbanta uli sa iyo ng gabi. Kung gabi nang naganap yung mga nangyari dito sa mga nakalipas mo na pinapakita, pero ito pinapakita po uli, may magaganap is gabi. Tapos may banta po uli sa travel mo. So ibig sabihin hindi pa tapos yung pangyayari. Pinapakita ng baraha mo. So ugnayin natin yung mga baraha. So the Scorpio is nagre-represent about sa kanya, kay Miss Cherry, okay? So dito, i-connect natin itong 3 swords. Ang tinutukoy ng 3 swords dito is nangyari is banta, yung pamamahinga. Okay, itong 4 swords natin. Okay, next connect. Ang tinutukoy niya rito is connected kay Miss Cherry. So, yung connected dito, pinapakita ng baraha is malapit sa tao niya. So, ibig sabihin, alam niyo na. Kayo na po bahala kung sino yung tinutukoy ditong malapit sa kanyang pagkatao. Okay, then next is about the King of Wands. Yung King of Wands, ang tinutukoy nito, itong kasama niya rito. So, yung King of Wands is a powerful person. So, ibig sabihin, possible po, ma-impluensyang tao din. Katulad niya. And the Empress, pinapakita is yung si Miss Cherry White, yung binanggit ko nga kanina, and nagre-represent ha, na konektado sa pagkabuntis niya. So, hindi na pa ako mag-drop name ha. So, gusto ko lang, kung sino yung tinutukoy ng baraha, kayo na bahalang humusga. Then, in this part, dahil sa nangyari sa kanya dito sa trahedya na tinutukoy, may banta pa rin kay Miss Cherry na pinapakita nga ng Knight of Wands. Okay, so Miss Cherry, kailangan maging maingat ka ha, kasi, ayan po, gabi po ang pinapakita sa akin. And, talagang doon magaganap yung banta sa'yo na panibago. Meron na naman talaga. So, mag-ingat ka na lang po. So, nasa sa inyo na lang po kung susundin nyo o hindi, pinapakita ng baraha, pero maging maingat ka po. Then, dahil sa mga nangyari, pinapakita ng 9 swords yung situation ni Miss Cherry. So, Miss Cherry is talagang na-trauma siya sa nangyari. Okay, although kahit wala siya doon sa may nangyari o banta sa nangyari sa buhay niya, ang laking traumatized sa kanya. Okay, so since Miss Cherry, this is a part of traumatized na nangyari sa'yo, advice ko lang sa'yo, maging maingat ka. Tapos, ito pa po. The Chariot represent about the 2 kinds of person. So, ibig sabihin, Miss Cherry ha, medyo maging maingat ka rin sa mga taong nakapalibot sa'yo, sa mga taong nakakausap mo. Bakit po? Kasi pinapakita po dito sa Chariot na may mga taong nakakausap ka na balik harap. Double face. Ibig sabihin, okay sila, okay kayo, okay ka sa kanila, pero kapag nakatalikod ka, tinitira ka ng patalikod. Okay? So, yun lang po. Tapos, Miss Cherry, ito. Kaya pakita din sa Page of Pentacles na kung anong kakayahan na meron ka ngayon, ayun yung anano ng mga tao ngayon. Alam mo yun? Yung blessings na meron ka ngayon, kaya pakita yung kung ano yung mga bagay na meron ka, nasisilaw sila directly kung ano yung meron kang bagay na meron ka ngayon. Okay? So, yun lang. So, hopefully, Miss Cherry, nabigyan ka sana ng bo. And sana, lagi ka mag-ingat, magdasal ka lagi bago ka malis. Or else, kung wala namang importanteng lakad, iwasan mo munang gumimik o lumakad kasi napakadelikado para sa'yo. Okay? So, yun lang, Miss Cherry White. I know, ayaw magpabasa, pero in this part, binasa ko yung card mo without your prior consent kasi gusto ko mabigyan ka ng gabay at protection. Ingat ka po palagi. Okay, so ayan nga. Ayan ang kanyang na-predict sa akin. Okay? So, tatawagan natin siya. Ayan siya. Tawagan natin. Okay? Nakita ko, nahanap ko na yung Facebook niya. Ay, hello po. Hello, Ate. Magandang hapon Hello, po. ayan. Ayan, kasama ka sa vlog ko, ha? Sige po, Ate Che. Okay, so gusto ko lang din malaman, sir, kung totoo ba, o ano yung nakita mo? Kasi nga, syempre natakot ako. Mayroon akong anxiety noon. Kagagaling ko lang. Ngayon, syempre, nag-worry ako. Ano po ba yung, ano yung nakikita niyo talaga? Totoo ba yun? Okay, so, ito po kasi Ate Che. Actually, ganito yung nangyari dyan. So, sabi ko nga, gusto kita matulungan kasi hindi ka naman iba dahil sa circle of friends, kaibigan ka ni, best friend ka ni Ate Tinay, Okay. kaibigan mo si Dindo, kaibigan mo sila kay Dick. So, sabi ko, So friend mo si Dindo? Yes po. Okay. Bali, ginagabayan ko si Bunso, si Dindo. Ginagabayan ko siya. Okay. Bumasa ng card niya. Yung about sa Lindo, tsaka yung about sa kanya, sa mga barahan niya. Okay. So Bali, yung... ngayon po, Ate Che, ganito, kasi umpisa natin, may mga nagtatanong kasi bakit daw ang nangyari is nakalatag na yung baraha. Kasi actually, ang gagawin ko dapat is,
pag balasa ko ng baraha, pipicturean ko na lang sana siya. Kaso nga lang, nung nakita ko, may nagtatanong bakit daw nanginginig ako. Kasi sobrang kabado ko talaga, sobrang takot ako doon sa mga nakita ko. Kaya ako nanginginig magsalita nung time na yun. Kasi nung dinata ko na yung baraha, tapos nakita ko na yung mga nilalaman, sabi ko, ibibideo ko to. Sabi ko ganun. Alam ko ayaw ni Ate Che na magpabasa kasi... Hindi ako kasi, diba? totoo lang wait lang, totoo lang po Hindi po ako nagpapabasa ng mga ganyan mula noon at sa pool talaga sa buhay ko, hindi ako nagpapabasa ng ganyan kasi isa lang po ang pinaniniwalaan ko is yun nasa taas. So ngayon, dahil may nakita kayo, gusto kong malaman kung totoo ba ito or hindi o depende naman kasi sa akin yan kung maniniwala ako, di ba? Yes po, opo. Kasi ganito po yun, umpisa po natin sa paglatag ng baraha, ang tawag po dito ay Zodiac Arcana reading. So dito po, kinukunin ko using the stars po, humingi tayo ng tulong sa stars in the Zodiac para ilantad o ipakita yung nilalaman ng baraha ng isang tao. So dito po, sinerch ko yung birthday mo, pinasearch ko sa admin, tapos nalaman ko na isa ka palang Scorpio. Yeah. So ito po, nung pinalasa ko yung baraha, nag-umpisa tayo sa card na ilalabas ng Scorpio. So, ang pinapakita ng Zodiac Arcana reading is the present situation and the future. Pag sabing future, anytime pwede maganap po yan. Okay? Ngayon, paglatag ko, unang pinakita ng barahan ni represent ng Scorpio is the Three Swords. So, yung Three Swords po, ang pinapakita ng Three Swords dito is nagre-reflect kung ano yung situation mo sa kasalukuyan. So, ibig sabihin yung emotion mo, yung damdamin mo, ang nilalantad. Tapos yung nga, galing ka sa broken heart, Yes. diba, sa pangyayari sa Tama. love and relationship. Then, sumunod, nung inilatag ko yung barahan ng Libra, ipinakita ng Libra kung ano yung pakay sa nangyari sa'yo. Kasi nagtatanong sila bakit daw binasahan ko, okay na nangyari na. Oo. Pero dito po kasi, ang pinapakita ng baraha is gusto natin malaman dito kung ano nga ba nangyari sa nakaraan, kung bakit ba nangyari to. Diba? So, talagang pitarahan ng Three Swords, may banta. Kasi yung nakikita mo nakahiga doon, kabaong po yan. So, ibig sabihin, banta ng buhay. So, may nagbabanta ng buhay mo. Actually, hindi nga lang siya isa eh. May mga kasama talaga siya. May mga tao talaga na nasa likod niya na pinapakita ng baraha. Tapos, tumutok nga dito, yung sumunod na pinakita ng baraha is yung two cups. Yung two cups, ibig sabihin is between sa'yo at saka malapit sa yung tao at tinutukoy ay isang lalaki. So, ibig sabihin, napakalapit sa'yo. Tapos, sumunod na pinakita ng baraha dito is yung Nine Swords. Yung Nine Swords kasi nagre-reflect about depression and anxiety from your past na pinagdaanan mo. Okay? Pero So, dito nakikita po, mo ba na wala na akong depression? wala siya, kaso nga lang sa ngayon, nagkakaroon ka kasi ng nagkaroon ka kasi ng trauma sa nangyari. So, Yeah. sa part na parang bumabalik po siya. Bumabalik po siya sa'yo. Nandun po kasi yung trauma sa nangyari. Although wala ka sa sakyan nung nangyari yun, pero syempre, di ba, ang target po kasi ikaw yung pinapakita rin sa baraha. Tapos bakit ko nabanggit kanina, bakit ko nabanggit sa reading na lalaki? Kasi lumalabas po doon sa kabilang side, sa right side, yung King of Wands. Yung King of Wands kasi na pinapakita po dito sa baraha is tumutukoy doon sa taong empowerment. So, ibig sabihin, kilalang tao. Kilala na siyang tao, kumbaga may yung present situation na pinapakita, tapos yung Empress po na pinapakita is yung taong, ang tinutukoy dito is taong nakabuntis sa'yo. Empress is about the pregnancy from your past. Recently lang ang pinapakita ng baraha, ayun ang pinapakita na malinaw ng baraha sa akin. Okay, so inilatag ko yung baraha mo nung time na yun, tapos lumalabas din dito, yung the chariot. Yung chariot pinapakita, ano bang meaning ng chariot? Yung chariot kasi is the two faces between do sa mga person na nakapalibot sa'yo. Di ba sabi mo nga, merong part na parang nagtataka ka paano nalaman ng tao kung saan ka nakaupo. Merong po tao sa likod na nagsasabi po doon sa tao na yon. Ibig sabihin, meron sa paligid mo na nakamonitor sa'yo at siya yung nabibigay ng detalye doon sa mga tao na talagang nagtangka sa'yo. Okay. Then next po dito, pinapakita rin ng baraha is yung Knight of Wands. Yung Knight of Wands, napakalalim po ng pinapakita ng baraha. Bakit po? Kasi ang nire-reflect ng baraha para sa'yo is yung banta about vehicle accident or motorcycle accident na pinapakita. And of course, yung banta sa health situation mo. So, ibig sabihin po, medyo maging maingat po kayo kasi hindi pa tapos. Kasi lumalabas yung damo na nagre-reflect na gabi magaganap yung susunod na pangyayari. So dito po, yung part po, nagre-reflect po to about sa situations mo from the past to present and future. Kung saan pinapakita ng baraha, yung mga bagay na pwedeng maging gabay o maging guide sa'yo. Kaya po kita binasahan, sabi ko nga, alam ko ayaw ni Ate Che magpabasa, pero gagawin ko to kasi hindi ka na iba sa akin. Gusto kita mag-guide, gusto lang kita matulungan. Okay. Ngayon alam ko, baha yung mga gusto sabihin ng tao, pero ang dami kong client, OFW, lahat sila, hindi lang sila lumalatag. Siyempre, for personal na yun yung reading, Okay. di ba? Pero So, dito wait lang. ako ginawa to kasi. Wait lang. So, binibigay mo binibigay mo lang to for babala. Yes po, Warning. kaya pa pinapakita ko dito. Tapos yung sa paglilinaw, nasa sa inyo na po yung, kasi yung connection ng cards is connected po sa kayo. Bago ko po binabasa yung bara, kinukunik ko sa tao.
So, kinunin ko Okay. sa'yo yung baraha mo. So, ito po yung lumabas. Tapos, yung pinapakita nga po dito, nagse-centralize sa major arcana, this is the most powerful, yung pinakagitna, is pinapakita is about travel. So, ibig sabihin, sa bawat travel mo, kailangan maging maingat ka. Oh, Okay? Kaya, okay. in-advise ko po dito, na, in-advise ko po sa'yo dito na kailangan po ay, kayo, iwas muna kayo sa mga gimmick, gala, ganito, especially na, lalo, wala kayong kasama. Diba? Kasi ang pinapakita ng baraha, may tendency po na mangyari kung sa vehicle accident, katulad po niya, di ba, pwedeng maulit, in motor accident po. So, may nabalitaan nga po ako na parang gusto niyo po ulit mag-try mag-motor, pero at least na ate Che, wag na. Kasi palipasin mo muna yung mga buwan. Tapos, if ever Okay. may mga lakad kasi kung wag mo na po siyang i-live. Kasi napakahirap po pag in-live ninyo yung location ninyo. Kasi Okay. yung kaatangan. Okay, so yun lang. Okay. Yun lang po, ate Che, yung pinapakita ng baraha. Thank you thank you. Pero kasi, Yes po, medyo may maraming impact sa akin to. Medyo may impact sa mental health ko to. Yung ganito. Kasi nakakatakot. Yes po, Pero kasi, meron talaga. nakakatakot kasi, meron kasi sinabi na nakabuntis sa akin. Totoo ba? Opo, ayun po. Yun yung Yes po, nakikita ayun po, mo. pinapakita ng evidence. Kasi yung present situation is nag-reflect about doon sa kumukonik sa Scorpio, pinapakita ang 3 swords. Ibig sabihin, yung 3 swords is connected sa iyo. Ibig sabihin, taong minahal mo. Okay. Hindi natin masasabi kung sino yun. Siyempre, hindi naman tayo pwede magbintang, di ba? Kaya nga po, sabi nga ako nila, bakit daw, actually yung iba Oo. kasi ang hula sa prediction. Ang hula kasi, ayun yun sa mga, kaya po, yung sa akin po kasi is reading and prediction po. Visions po ang ginagamit ko using the tarot cards. So dito po, bawat hawak ko ng tarots, bawat labas ko ng cards, pinapakita po sa akin yung mga bagay na nangyayari. At nangyayari po. Okay. So, ito pa yung way ko na parang, syempre, ayoko naman po na pagdating ng panahon, may mangyari sa'yo. Tapos, syempre, yung mga friends ko, circle friends mo din, Oo. ayoko naman makita na sasaktan sila ng stress Okay, na pero nangyari thank sa'yo. you pa rin. Tapos, At least, doble ingat ako. At alam ko. yes po, yun lang po, diba? Ate Che. So, awareness na lang Marami, po. actually, Ingat po, and excuse me lang. Actually, maraming naniniwala. Maraming hindi. Yun nga, sa comment section nabasa ko. Pero, thank you pa din. opo, depende pa rin naman po yun sa paniniwala. Wala naman tayo sinasagasaan sa paniniwala ng Yes, tao. Pero yes. dito po, sa pinapakita po natin, pinapakita po ng baraha is gabay po. Ito Okay. po yung kapag lumabas yung mga negative, lumabas yung mga bagay na pwede mangyari, pwede na pong maagapan. Kasi tao pa rin ang gagawa talaga ng tadhana. Yes. Okay, so, ayan, tapusin ko na yung usapan natin. Alam ko busy ka. Yes, Ate Che. Okay, so, Opo. ayan, kung gusto nyo magpabasa sa kanya, pwede kayong mag-comment, okay, kay, ano ba name nito? Maestro Maestro Prediction. Ayan, ilalagay ko yung Facebook page niya, dyan. Okay? Ayan, i-follow nyo siya at i-message nyo siya kung gusto nyo magpabasa. Okay? Sige po, busy ka po ata. Thank you. Kaya, kaya ingat ka palagi ha. Hope to see you soon, ate. Ha? Yes. Pagkasal na kita. Sige po. Thank you. Bye-bye. Okay. So, ayan, tinapos natin. Ako kasi, okay, ako ha. Isa lang ang pinaniniwalaan ko at isa lang ang hindi kasi ako nagpapabasa ng buhay ko eh. Okay? So, isa lang ang pinaniniwalaan ko, isa lang ang hinihingian ko ng gabay. Okay? Siyempre, yun nga ay si Lord, 'di ba? Pero, siguro, makikinig ako dito. Okay? Dun sa warning niya, kasi wala namang masama, 'di ba, kung mag-iingat. Okay? Magiging doble ingat ako ngayon talaga, as in, dodoblehan ko yung pag-iingat ko sa paglabas-labas ko, ganyan nga. Kasi nga, masyado akong laboy na tao. Kasi nga, syempre, na-depress ako. So, gusto kong mag-aliw, gusto kong mag-unwind, gusto kong gawin lahat ng mga hindi ko nagawa nung mga nakaraan. 'Di ba? Pero, ang maganda pa rin na gawin is talaga magdasal. 'Di ba? Tama ba ako? So, yan guys, yun lang. I-comment nyo nga dito kung naniniwala ba kayo sa mga ganyan. Okay? Tapos may mga nagme-mention pa sa akin na meron daw hula si Ma'am Rudy Baldwin, na meron nga daw masisigpay na vlogger na babae na may kapatid na may lahi, na ganito, ganyan na artista. Hindi naman ako yun, hindi naman ako artista, at wala naman akong lahi, at ang kapatid ko babae at lalaki yun lang, tatlo lang kami. Yung hula niya, 2 babae ata at 1 lalaki. Tama ba ako? So, yun lang. Comment kayo dito kung naniniwala ba kayo sa mga ganyan or hindi. Basta ako ha, yun lang. Isa lang ang paniniwalaan ko at hinihingian ko ng tulong. Okay? Yung Panginoon. Kung oras mo, kasi oras mo na eh. 'Di ba? Kung kukunin ka, hindi naman tayo permanente sa mundo eh. 'Di ba? Ngayon, kung oras mo na talaga. 'Di ba? Pero ang mas maganda kung gusto mo syempre kung gusto pa nating mas mabuhay ng medyo mas mahaba pa ng konti, kasi hindi naman hindi naman tayo tumatagal ng 100 eh. Bihira lang ang tumatagal ng 100 eh, 'di ba? So, yun lang, syempre
bata pa yung anak ko, so magdodoble ingat pa rin ako, 'di ba? Hindi naman masama kung maniniwala ako, hindi. Pero ngayon, yung impact nito sa mental health ko is medyo may konting iniisip ako na may doubt ako ng konti. Pero hindi na ako katulad na dati na takot, ganun. Kasi, yun nga, malakas ang kapit natin ngayon sa Panginoon. Malakas ang kapit natin kay Lord, 'di ba? Yun lang ang malakas nating kakapitan. Okay? So, ayun, mag-comment na lang kayo dito, guys, kung naniniwala ba kayo o hindi.